Bukod sa lap band, meron pang dalawang uri ng bariatric surgery. Ang tinatawag nilang sleeve gastrectomy, kung saan tinatapyas ang malaking bahagi ng tiyan para malimitahan din ang dami ng makakain. At ang gastric bypass, kung saan hindi na pinapadaan pa sa tiyan ang pagkain. Dumidiretso na ito agad sa maliit na bituka. Mas tiyak daw ang pagpayat sa operasyong ito. Ang 55 anyos na si Donna, hirap na hirap daw noon dahil sa kanyang diabetes. 3 beses nga raw sa isang araw noon kung siya'y mag-injection ng insulin. Hanggang noong Setyembre ng nakaraang taon, nagpag-gastric bypass si Donna sa halagang mahigit 700,000 piso. Makalipas lang ang isang taon, ang kanyang timbang na 220 pounds, naging 120 pounds na lang. Ako yan talaga. Diba? Ako. Ilang oras ka everyday mag-exercise. Wala rin mangyayari. Dadating ang panahon na ganado ka na naman kumain, mas lalaki ka pa uli. Ito, kahit na anong panahon, hindi ka na talaga babalik sa dati mong weight na malaki. Dahil daw sa patuloy na pagbaba ng kanyang blood sugar, itinigil na rin niya ang pag-i-injection ng insulin. Result ngayon is 103. That means to say na nasa normal level ako. Madali na rin daw ngayong makahanap si Donna ng damit na magkakasya sa kanya. Nakakapagmanhik-manaog na rin sa hagdanan na dati hirap na hirap daw siyang gawin. Ngunit aminado si Donna, mahirap mag-maintain ng katawan na sumailalim sa bariatric surgery. Kasi more than ganito kalaki, hindi na kaya ng aking tiyan. Sasakit ang tiyan mo. Tsaka susuka ka. Kasi hindi pwedeng mag-store yung intestines mo ng maraming food at one time. At dahil namamana ang sakit na diabetes, diabetic din ang 30 anyos na anak ni Donna na si Polly. Sa bigat daw nitong 260 pounds, hirap siyang gawin kahit pa ang mga simpleng bagay katulad ng pagpuputol ng kuko sa paa at pagsusuot ng sapatos. Diabetes kasi, traitor yan eh. Sisirain at sisirain yung organs mo. Habang hindi pa ginagawa sa akin yun, habang bago pa lang, gusto ko na sanang ma-prevent. Wa-effect daw sa kanya ang kung ano-anong dieta at exercise. Kaya katulad ng kanyang ina, magpapag-gastric bypass na rin daw siya sa susunod na linggo. Since andun na yung factor sa hilig sa pagkain, may diabetes pa, plus overweight ka pa. So, the most sound solution would be bariatric surgery. Pero hindi lahat pwedeng sumailalim sa ganitong klase ng operasyon. Kailangan munang sumailalim ang pasyente sa psychological at physical examination para matiyak kung handa siya para rito. Acute surgical complications, nandyan yung possibility ng bleeding, possibility ng leaks, yung possibility ng obstruction. Kagaya na lang noong taong 2005, na ikwento sa amin ng babaeng ito ang masaklap na kinabagsakan ng kanyang pinsan na namatay raw matapos sumailalim sa lap band surgery. Before she went to the hospital, sabi ko, do you think that's safe? Sabi ko gano'n, yung parang iniipit yung bituka mo. Parang papakialaman muna yung digestive system mo, di ba? Pero paniwala ng mga doktor, komplikasyon ang ikinamatay noon ng pasyente. It was not directly related to the lap band operation. It was also a complication related to the obesity of the patient. Gayunman, ayaw ipagsapalaran ng nurse na si Diana ang kanyang buhay. Kahit bayaran pa raw siya, hindi siya sasalang sa bariatric surgery. Takot daw kasi siya sa posibleng maging komplikasyon nito. Kaya,
natural na paraan ng pagpapapayat ang kanyang ginagawa ngayon. Exercise at wastong pagkain. At tila nagbunga naman ang pagtityaga ni Diana. Ang timbang niyang 292 pounds noon, 175 pounds na lang ngayon. Mas mahirap siguro, mas matagal yung effect, pero sa mga health benefits, mas malaki yung makukuha natin sa natural way. Hindi na raw siya gumastos ng pagkalaki-laking halaga. Hindi pa siya kakaba-kaba. Ito yung graduation gown ko nung sinod ko 3 years ago. Kung sinod ko siya siguro ngayon, baka mahulog na siya at hindi na siya magkakasya sa akin. Dala na rin ng modernong panahon natin ngayon. Marami sa atin problema ang mabigat na timbang. Ano man ang mapili niyong paraan ng pagpapapayat, siguruhin lang ligtas ito. Para ang problema hindi na bibigat pa o magdodoble-doble. Susunod, sa bansang sumikat ng dahil sa mga sapatos ni Imelda, patok pa ba ang negosyo sa sapatos?